welcome po sa ating church, sa Jesus Our Abundant Life Church, kung saan everyone, ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan, where everyone is captivated by Jesus. Tayo po ay magiging conscious doon sa kanyang krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Yun lang po ang ating iniisip. Hindi po tayo sin conscious. Tayo po ay son conscious kasi nagtagumpay si Kristo laban sa kasalanan. We are characterized by grace and we are celebrating always the new covenant. Kaya sa bawat pagtitipon po natin, nagpapartake po tayo ng symbol ng bread at saka yung blood ni Jesus as we celebrate the new covenant. At naroon lang tayo sa new covenant, wala tayo sa old. Pero binabasa pa rin natin yung Old Testament with a lens of a new covenant perspective. Hindi po tayo nalilito o nagugulumihanan sapagkat alam na natin na lahat yan ay sasalain ng krus ni Kristo. Amen? So tayo na pong magpatuloy. Excited na ho ba kayo ngayon? Okay, so ang ating topic ngayon ay the greatest gift of all. Sabihin nga po natin, the greatest gift of all. Kasi po, yung Pasko ng Pinoy, yun yung pinakamasayang pangyayari sa buong taon. Pag nakarating ka ng bare months, nag-iiba na ang atmosphere. Pag marami, galing kang Agosto, yung salitang ina-Agosto, may mga ganyan. Pero pagdating ng bare, iba-iba na. Lumalabas na si Jose Maria Manalo. Si Jose Marichan, pag silip niya, siyempre, alam niya ang kasunod. Ang mga bata ay hihingi na ng damit ng pamasko, nakahanda na ang mga medyas na isasabit. So, yan po ang Paskong Pinoy, isa sa pinakamasayang pagdiriwang na ginaganap natin taon-taon. Tama ho ba yon? Alam ko, may mga memorya kayo, may mga alaala kayo ng Pasko, nang kayo mga bata pa, hindi na natin iisa-isahin sa dami ng kwento. At pagkakataon na kayo ay nag-celebrate, ilang taong ka na ba? So, ganun kahaba ang iyong pagsa-celebrate ng Pasko. Pero naiiba eh. Pag umiidad ka, naiiba ang temperament ng Pasko. Nagiging minsan aligaga. Pag marami ka ng inaanak, pag marami ka ng responsibilidad, parang nababawasan ang saya ng Pasko. Parang yung nagiging kabisihan na yung nangyayari sa iyo. Pero ngayon, pag-aaralan natin, ang Pasko, pwedeng simple, pwede ring marangya. Naalala ko nung ako'y bata pa, meron akong kapitbahay na ang table nila ay punong-puno ng pagkain, tapos meron pang naikot. Alam niyo yung naikot na, ano tawag doon? Grace, hindi ko alam yun, Tapad na Susan. Grace. So, hindi ko alam yan. Kasi ang alam ko lang yung bangkito at saka latok. Alam niyo yung bangkito at latok naman? Yes. So, simple lang. Pwedeng simple, pwedeng marangya. Pwedeng 500 ang budget, pwedeng libo-libo. Kung depende sa iyo, kung kaya mo pagkasyahin sa Noche Buena ang iyong pera. Pwedeng ikaw ay maraming inaanak, marami kang binabalot, December pa lang namimili ka na sa Divisoria ng ipapamudmud mo. Ganyan po ang Pasko ng Pinoy laging gusto mong magbigay. Meron kang patutunayan po yan na talagang busy ang ating Pasko kapag mahaba na ang pila ng sasakyan sa karsada. Ay nagtatraffic na po. Mahaba ang pila sa grocery kasi maraming namimili ng mga pagkain kasi nabigyan ng 1,000 na voucher. Di ba? So, ang department store, tingnan nyo, nagiging busy. Wala ka nang maparkingan ngayon dahil talagang busy-busy ngayon ang mga mall at ang mga establishment. Kung ikay mamamara ka sa palengke, magdala ka ng mahabang pasensya. Bakit? Kasi ang lahat ay nag-iintay ng, sabihin nga natin, aguinaldo. Lahat po ay diyan na pumapasok ang Pasko. Lahat diyan sa salitang aguinaldo o sa Tagalog ay regalo. Kasi ang aguinaldo po ay binibigay lang o yung gift na yan ay salitang Espanyol na ibinibigay lang tuwing Pasko, kaya aguinaldo.
At during that time, kaya humihingi ng aginaldo, yung mga manggagawa, doon sa mga mayayaman, nagbibigay ng increase. Kaya nauso yung 13th month, at saka kung malaki-laki ang kita, may bonus. So nagbibigay yung mga empleyado ng aginaldo. At tingnan nyo po, sa pag-evolve ng mahabang panahon, lahat ng tao dito na lang naanod sa aginaldong to. Pagdadating ang Pasko, nasaan po yung increase namin kapag ikaw ay empleyado? Nasaan yung bonus namin? Nasaan yung regalo namin? Lahat doon lang sa aginaldo. Merong tinatawag na exchange gift. Di yan nagkakatampuhan kapag ang exchange gift ay not worth doon sa natanggap mo. 500 ang usapan. Pero natanggap mo yung mug na kapihan. Magagalit ka ba? Hindi. Kaya lang, sabi niya, may utang ka sa akin 400 Kaya 100 na lang ang binigay ko sa iyo. Hindi ka nagpaparamdam kaya ikinaltas ko na. So marami. Doon na-evolve. May exchange gift, may Kris Kringle, everything, lahat sa aginaldo. Pansinin niyo yung Pasko. Pansinin niyo, doon lang siya, bibili ka ng aginaldo, pambigay sa inaanak. Magiging busy ka. Basta lahat ng nangyayari sa Pasko natin, nangyayari dahil umiikot lang siya doon sa aginaldo. Kaya nga yung pinakamatandang kanta ng Pasko, ano yon? Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo kung sakaling talagang ikay porwisyo. Pasensya na kayo't kami namamasko. Humihingi Humihingi ng aginaldo ang bawat tao. At sino dito ang ayaw tumanggap ng aginaldo? Taas ang kamay. Everyone, lahat tayo gusto natin ng aginaldo. Lahat gusto natin na meron tayong matatanggap. Pero dapat mabali yung pananaw na yung mga pang-material na ibibigay sa iyo, makapagpapasaya sa iyo. Or makapagpapalungkot sa iyo. Dapat maalis yun. Dapat naka-floating ka. Dapat nakaangat ka na doon sa... Kay Kristiyano, hindi ka na dapat nasasaktan kung ano ang ibinibigay sa iyo. Or ano yung matatanggap mo, or nag-e-expect ka ng mga bagay na temporaryo. Kailangan mabago yung pananaw mo na meron kang natanggap na higit na dakila sa mga bagay na yan. The greatest gift of all. Tingnan nyo yung ating picture. From manger, wala yung cross pero yun sa picture niyan, may cross yan Yung manger nagtuturo papunta doon sa cross. At yung cross magtuturo papunta doon sa kanyang libingan. At yung libingan magtuturo ng kanyang muling pagkabuhay na magulo. Yun ang the greatest gift of all. Yung binigay sa atin si Jesus ng ating dakilang Ama. At kung yan ay nasa sayo, ikaw ang may permanente o ikaw ang mayroong kalmadong Pasko at masaya. Tama ho ba yun? Kung ikaw ay may Kristo sa puso, nasa sayo si Kristo, yung pinaka-greatest gift of all, hindi ka dapat natitinag ng sanlibutan ito. Hindi ka natitinag ng anumang mga bagay na temporaryo kasi nasa sa iyo si Kristo. Nasa iyo na ba si Kristo? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Masaya ba o malungkot kung nasa iyo si Kristo? Lagi kang full lagi kang kumpleto. Lagi kang parang ang mundo nagsasabing kulang siya pero ikaw nagsasabing kumpleto ka. At walang pwedeng madagdag sa iyo na magkukumpleto sa iyo kasi si Kristo na yung fullness natin. Yun po ang napakasaya na simula pagkabata hanggang pagtanda natin sa edad nating ito. Sabi nga ni Pastor Anthony, masaya na sinasabing sa mga matatanda. Pero nakita natin na malaki ang pagkakaiba ng Paskong walang Kristo at Paskong may Kristo. Amen? Malaki ho. Malaking malaki as in talagang langit at lupa ang pagkakaroon ng diferensya. Meron kang kapanatagan, alam nyo, bago magdating ito, ang daming mga bad news na nangyayari. Pero napapawi Hindi nananatili sa puso mo yung mga bagay na yun sapagkat meron tayong Kristo, yung dakilang regalo ng Diyos na nasa sa ating mga puso. Kaya pwedeng mabago, pwedeng hindi masagana ang iyong lamesa, pwedeng sapat lang, pwedeng napagkasya mo nga yung 500 pesos na sinasabi, pero masaya ka. Masaya kang kakain, masaya kang matutulog, masaya kang mag-i-enjoy sapagkat meron tayong Kristo sa puso. Tingnan po natin yung 3 puntos kung bakit the greatest gift of all na binigay sa atin ng Diyos ay talagang hindi mapapawi yung kalungkutan. Una,
Why the God's gift is the greatest of all? Dahil the gift, which is Jesus, is needed by everyone. Lahat po ng tao, kailangan si Jesus. Makakaamin ho ba tayo dito doon? Lahat ng tao ang kailangan ay si Jesus. Kasi kapag wala si Jesus sa buhay ng isang tao, hungkag, hindi ka mapupuno. Lahat ay pagnanasaan mo, lahat ay ilalagay mo, lahat ay bibilihin mo para magmukha kang kumpleto. Pero kahit makamtan mo man ang lahat ng ang yaman ng sanlibutan, kung wala si Kristo, wala talaga. As in, hindi ka mapupuno, meron kang hinahanap, meron kang inaakyat, meron kang pinaghihirapan na kailanman hindi masatisfy ang iyong kaluluwa. Lagi kang uhaw, lagi kang gutom. Lagi kang nangangailangan ng pag-appreciate ng mga tao. Kasi kailangan mo yan hinahanap mo yan kasi gusto mong mapuno ka. Gusto mong ikaw ay makumpleto. Kaya yung regalong ibinigay sa atin, yan yung kailangan ng isang tao. The gift, which is Jesus, is needed by everyone. Sabihin mo, mapalad ka dahil natanggap mo na si Jesus. Sabi sa Romans 3:25, for all have sinned. Ilan daw ang nagkasala? All. And fall short of the glory of God. Maganda bang balita yan na hindi ka makaabot sa Diyos? Maganda bang balita yan na hindi ka makasamba sa Diyos? Maganda bang balita yan na hindi mo maluwalhati ang Diyos, hindi mo mabigyan ng lugod? Hindi ho short ka Bakit? All have sinned. Lahat ay nagkasala. Formerly, lahat tayo spiritually dead. Patay tayo, wala tayong connection. We are separated from God. Kaya nga mas nauna mo pang nakilala si San Miguel Arcangel. Kasi ikaw ay separated from God. You are spiritually blinded. We are condemned forever. Lahat ng ginagawa natin, doomed for destruction. Kawawa ang isang taong walang Kristo. Kaya ang dakilang regalong ito ay kailangan. Kailangan ng lahat. The gift is needed by everyone. Kaya nga po tayo na mga Kristiyano tumanggap. Hindi na tayo spiritually dead. Hindi na tayo separated from God. Hindi na dinidiyos natin yung mga patron ng santo ng mga bayan. Ang sinasanto natin at ang ating dinidiyos ay si Kristo na lang. Amen? Kasi nakilala mo na hindi ka na bulag Nakilala mo ang Diyos pala ay Espiritu. Siya pala ay hindi na natiling nakapako. Siya ay nasa langit nakaluklok sa kanan ng Ama. Nakita niyo yung struggle nung una, naghahanap ka ng Diyos na may ilagay sa iyong altar. Tumitingin ka sa mga dingding na ang iyong panalangin ay hindi makalampas sa bubong ng bahay mo. Kaya nangangailangan ka ng maraming intercessor. Pero ngayon, you are not separated from God. You are not spiritually blinded. Meron kang direct. Siya na nga nag-iimbita sa akin na come boldly to the throne of grace so you can find mercy and grace in times of need. Ang ganda noon. Nagpakilala ang Ama sa pamamagitan ni Jesus na ito ang kailangan ng bawat tao. Ito ang kailangan mo. Hindi ang pares ng medyas ang kailangan mo. Di ba tuwan-tuwa tayo noon? Kasi ang medyas naman natin noon, limited. Kaya ang hinihiling natin, regalo ay medyas. Para saan ang medyas? Para sa 5 daliri sa paa. Physical. Kababaw ng regalong hinihingi natin. Natutuwa ka pag may panyo. Okay. May panyo. May nagpapanyo pa ba ngayon? Wala na. Alam ba niyo yung panyolito? Mas maliit sa panyo yon. Pero ngayon naka-tissue na Naka-tissue na. Wala na ngayong abaniko, wala na pumaypay. Lahat naka-electric pa na yung di battery. Nagbabago ang panahon. Anong kailangan mong matanggap? Tasa? Para saan ang tasa? Para makainom ka ng kape. Samantalang pwede ka man uminom ng kape doon sa yung sa Nescafe na dati, sa baso ng Nescafe, Blend 45. Yun ang kapehan namin noon. Ang ganda pang hawakan noon, gilay-gilay. Kung naalala ninyo yan. Di ba? Hindi natalabang init doon. Yung ba ang regalong sa tingin mo'y makapagpapasaya sa iyo?
Hindi po Nagumawa ang Panginoon ng isang regalo na napakadakila na kailangan ng lahat ng tao. Kaya hindi ang kailangan mong regalo yung mga bagay na yan. Kundi kapag natanggap mo na ang dakilang handog ng Diyos, yun na ang pinakadakila at wala nang pwedeng idagdag pa doon. Sabi sa Lucas 2:10 and 11, "But the angel said to them, 'Do not be afraid,'" sabi ng anghel. "Listen carefully, for I proclaim to you," what? "Good news that brings great joy to all the people." Ang maganda ho dito sa joy na ito na ibinigay sa mga tao, hindi na po yan nababawasan. Hindi na po yan nadadagdagan. Great joy lagi yan. Ano yung great joy na yan? "Today, your Savior is born in the city of David. He is Christ the Lord." Pinaliwanag yan ang maganda sa Matthew 1:21. "You shall call His name," what? "Jesus, for He will save His people." From what? From their sins. Kaya ipinadala pala si Kristo, yung problemang malaki ng tao, which is yung kasalanan na hindi kayang bayaran ni inuman, ginawa ni Kristo. Pinadala ng Ama si Kristo, "You shall call His name Jesus, for He will save His people from sins." Tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong puso? Pinanampalatayanan mo na ba yung tinapos niyang gawa ni Kristo doon sa krus? Na siya'y nagbayad ng kanyang dugo para iligtas ka sa lahat mong mga kasalanan. Kaya paulit-ulit Ang Pasko, hindi December lang sa atin pag nangangaral Lagi natin pinapangaral yung kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat yan yung malaking problema ng tao. At ipinagdiriwang lagi natin yung tagumpay na ginawa ni Kristo doon sa krus nang siya ay magbayad ng ating mga kasalanan. Ano ang ginawa ni Kristo nang siya'y nabuhay dito? His arrival ushers in forgiveness for sins. Pinatawad ang lahat mong kasalanan. Past, present, future. Lagi niyo pong maririnig yan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay minsanan lamang. Sa pamamagitan ng dugong dumaloy doon sa krus. Wala nang iba. Walang addendum. Walang plus. Your confession. Wala po. Kapag nanampalataya ka kay Kristo, ang pagpapatawad ng kasalanan ay naganap sapagkat nagbubuhos siya ng dugo doon sa krus. Period. Jesus, period. Kaya po Jesus, period yan. Wala nang dagdag, walang bawas, kumpleto. Period. Hindi kama. Pag may kama, may ipa-plus ka pa dyan. Yung iyong sasabihin, yung memorya ng pag-aalala mo, wala po. Kumpletong ginawa ni Kristo sapagkat siya ang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede ba natin palakpakan si Kristo? Naging matagumpay ba ang pagpapatawad ng kasalanan dahil sa dugo ni Kristo? Sakop ba niya yung ating magagawa pa? Huwag na sanang gagawin, huwag mong aabusuhin. Hindi tayo nagtuturo na dahil pinapatawad ng kasalanan. At kahit naman sabihin mo huwag abusuhin, bukas na may magkakasala ka pa rin. Yung nagsasabing hindi inaabuso, lalo ngang inaabuso. Pero tayo ay naniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kanyang dugo. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Yun nasabi. Yun ang biblical principles Kaya nga doon sa Old Testament, kapag nag-alay ng dugo ng mga hayop, 1 year kang free from the condemnation and guilt of sin. 1 year. Pero nung ikay nagkatoliko, o nagkameron ng relihiyon, kada araw, hinihingi mo ng tawad Gumawa ka ng sariling prinsipyo at pananaw, gumawa tayo ng sariling ritual na pagpapatawad sa kasalanan. Pero yung biblical na pagpapatawad, kung gusto mo talaga, mag-alay ka ng hayop. For 1 year ang bisa. Tayo, pinahirapan para magbigay tayo ng indulhensya. Tama ba? Galing tayo dun Alam niyo yung indulgence? Na bawat 40 days, 1 year, kapag namatay ang isang magbabayad ka. Kailangan mong bumayad. May indulgence. Naging negosyo ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi na nakikita yung tinapos na gawa ni Kristo. Naging sin-conscious na ang tao, hindi na sun-conscious. Ano pa yung nung dumating si Kristo, nagkameron ka ng hope.
Nagkameron ka na ng pag-asa. Dating walang pag-asa, pero ngayon may pag-asa. Nagkameron ka ng bagong buhay, new life. Nagkameron ka ng pakikipagbati sa Diyos dahil hindi ka mabait, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Inilapit tayo ni Kristo sa Ama. At yung reconciliation na yon ay hindi na kailanman mababaling muli. Walang amount ng kasalanan na pwedeng bumali muli doon sa reconciliation nangyaring yon, sapagkat lahat ng kasalanan ay binayaran na nga ni Kristo. So anong ating application dyan? Man's greatest need, yung kailangang regalo ng tao. Binigay naman si Jesus, God's greatest gift. Palakpakan ho natin ang ating ginawa ni Jesus. Napakagaling magregalo ng ating Panginoon. Masasabi ba natin amin, magaling magregalo ang Diyos. Kaya kung ikay may inaasahan ngayong regalo, ano bang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos na kasing halaga ni Kristo pa, na hindi kayang ibigay sa iyo? Kailangan mo mo ba ng regalo ng kagalingan? Lampas pa yung ginawa ng Diyos Ama sa atin. Kailangan mo ba ng financial sa iyong 1-year future na business na itatayo? Kayang-kaya yan, sapagkat naibigay na ng Diyos yung pinakadakilang handog na nasa sa atin na ngayon. Kaya lahat ng pangangailangan mo, lahat ng pwede mong kailanganin sa mundong ito, huwag mag-atubili na lumapit at manampalataya kay Kristo na nasa sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Haharap muli tayo sa 2026, hindi natin alam kung ano magiging future natin. Pero isang nakatitiyak, may maganda tayong future. Amen? Pwede pa natin panampalatayan na yun, may maganda akong future, may maganda akong 2026. Yun nga ang naglalagay sa kalendaryo, nung nanghihingi kami ng kalendaryo sa Inchik, ang nakalagay ay, Merry Christmas and a prosperous. Pero pag nangaral ka ng prosperity dito, ayaw ng mga tao, ayaw ng mga against sa prosperity. Bakit prosperous New Year? O di huwag alsin mo na yung prosperous. Maghirap ka ng isang taon, huwag happy nyo. Merry Christmas na lang. Ayaw nyo yung pangaral ng prosperity through Jesus eh. Tama mo ba yun? Kikita nyo yung irony ng tao. Gusto mo ng prosperous pero ayaw mo yung pangaral si Kristo. Pangaral mo si Kristo. Sapagkat siya ay nagbibigay ng abundant life. Isang buhay na ganap, at kasiyasiya. Kapag hindi kasiyasiya at ganap, hindi yan buhat kay Kristo. As simple as that. Hindi yan kay Kristo. Kapag miserable ang buhay mo, na ikaw ay parang isang kahig, isang tuka, nangungutang ka, ay hindi sa iyo yung Bible lang. Wala akong nakita ikang matuwid na nagpalimos. Sabi doon sa Old Testament, how much more sa New Covenant? Nagdedepende na lang yan kung ano ang takbo ng isip mo. Kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung palautang ka ng 2025 at dadalhin mo sa 2026, sasabihin mo na lagi akong buntot, ay hindi, buntot ka nga, hindi ikaw ang ulo. We are the head, not the tail. Roma 3:25, siya ang inialay ng Diyos. Kita nyo? Siya ang inalay ng Diyos, Jesus, bilang handog, bilang regalo, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, inulit, ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Alam niyo ho ba, sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, marami ding nangangaral sa kabila, na sinasabing tayo daw ay nangangaral ng kumpletong kapatawaran. Tanong, kumpleto ba talaga ang kapatawaran na ginawa ni Jesus? Pero hindi ito matanggap ng sanlibutan. Ni Christian, yung mga nasa mixture, ayaw nila. Ang napatawad daw lang sa ating mga kasalanan ay hanggang sa period na ikaw ay sumampalataya. Kaya po paulit-ulit natin itong sinasabi. Kasi may Facebook, kasi may YouTube. Pag na-share nyo yan at nabasa, napanood ng mga bawat nagtutuliksa, nare-realize eh. Kasi hindi ho nagbabago ang ating mensahe na ang pagpapatawad ay hindi 50%. Ang kapatawaran ginawa ni Kristo, sa tingin nyo, 50% lang? Bahala ka na sa iyong bukas na gagawin. O 100% talaga? Fully paid o installment?
fully paid eh. Kasi yun ang liwanag, siya ang inialay na Diyos na handog upang sa pamamagitan ng kanyang wala kang part sa pagpapatawad ng kasalanan. Wala tayong part. Sapagkat tayo, ang part natin, ibigay sa Kanya yung ating mga kasalanan. Wala tayong naiambag pagdating sa kasalanan. Tayo nga ang sinagip. Wala tayong kakayanang mailigtas ang ating sarili. Sinagip lang tayo at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kalahating kasalanan. Wala sinabing ganun eh. Pag sinabing kasalanan, kasalanan yung kabuuan. Sapagkat yan ay binanggit 2,000 years ago, bago ka pa mabuhay. Kaya ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So anong susi para mapatawad ang kasalanan? Sa pamamagitan ng dugo at sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya kay Kristo. Tanong, nanampalataya ka na ba kay Kristo? So anong nangyari? Napatawad na ang iyong mga kasalanan dahil sa dugo ni Kristo. Mga kapatid, napakaliwanag ng aral ng Biblia. Mga nanonood, na kung sakali man na kayo nagugulimihanan, magbalik ho tayo sa Biblia. Hindi doon sa doktrina ng tao, kundi sa Biblia na nagsasabing ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo. Amen? Kaya nga siya naparito, gumawa ng dakilang handog. Nagpakahirap si Jesus, hindi naman siya pinanganak sa St. Luke. Pinanganak siya sa Sabsaban. Sapagkat ang tutunguhin niya yung mahirap na krus, kung saan siya mahihirapan at dudugo ang katawan. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Alam ng Ama na mabibigyan tayo ng pinakadakilang handog. Alam ng Ama ang mabuti na ating matatanggap ay magdudulot sa atin ng great joy. Kaya tayo nagre-rejoice every time na mayroon tayong mga maraming pagsubok. Hindi nababago yung joy na nangyayari sa atin sapagkat natanggap mo yung dakilang kaloob. Kaya ang kagalakan, okay, na may marami kang handa, pero be sure, kakainin mo lahat yan hanggang January, yung spaghetti yan. Huwag masyadong madami, yung sapat lang. Huwag magsaya ng resources. Hindi magiging maganda ang handa o hindi magiging masaya yan, dagdag pagpapala lang yan. Basahin niya natin po, si Jesus ang dakilang handog na aking natanggap. Pwede ba nating sabihin sa ating mga kumpleto ka na. Wala nang dahilan para ano bang pwedeng ibigay sa iyo na pwedeng madagdagan ng saya o malampasan ng sayang nadarama mo nang ibigay sa atin si Jesus. Amen? Nakukontento ka na pag dumarating ang Pasko. Hindi ang kagalakan mo dahil mayroong magre-regalo sa iyo, but lang yan mga dagdag smile o dagdag pagpapala, pero yung tinanggap mong si Jesus, yun na yung pinaka-the best na nangyari sa buhay natin. Ang kagalakan natin ay ang sinolusyonan ng Diyos ang ating napakalaking problema. Ano yon? Ang kasalanan. Sabi sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift, kita niyo yan, ang libreng regalo ng Diyos ay eternal life in Christ Jesus our Lord. Anong tinataglay mo ngayon? What kind of life? Eternal life. Gusto mo na ba ng eternal garden? O eternal life lang muna? Eternal life muna. Saka na yung eternal garden. Tinubos tayo ng Diyos ngayon, iniingatan, at ang pangako pa niya, hindi kayo iwanan, ni pababayaan ng Diyos. So everything na natatanggap natin, o matatanggap pa natin ngayong Pasko, hindi pa dumadating ang 13th month ko, boss, manager, wala pang bonus. Sabihin mo nga, dagdag pagpapala lang yan. Kaya si Jesus talaga yung dakilang handog na ating natanggap. Number 2, God's gift is the greatest of all gifts because the gift, which is Jesus, is the expression of His love for us. Ang walang kamatayang John 3:16, basahin natin. For this is the way God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Ipinaunawa
ng Diyos, i-demonstrate, ipinaliwanag sa pwede mong maunawaan, pwede kang makumbinse, kasi si Kristo ipinadala. Nakuha niyo yun? Tingnan sabi doon, God wrapped His love in human flesh. Sino yun? Si Jesus. And gave it to the world. Binalot si Kristo sa katawan. Kaya siya 100% human, 100% din siyang divine. 100% siyang Diyos nung siya nabuhay sa mundo, 100% din siyang tao. Binalot. Yung regalo si Jesus, binalot sa laman at ibinigay sa sanlibutan. Kaya ngayon, madali nating naiintindihan yung gospel. Madali nating, unlike doon sa Old Testament, sino ba yung dadating na Mesyas? Nangangarap sila ng isang Kristo, pero hindi nila maapuhap kung sino yung Kristo. Hindi kagaya nung ipinanak siya, nung binalot siya ng Diyos at ibinigay sa mundo, mas nakikita mo. Tumingin ka lang at lumingin sa krus, makikita mo na kung gaano in-express ng Ama yung kanyang pag-ibig sa tao. Lilingon ka lang. At yung bisa ng paglingon yun, hanggang sa future na tinitingnan mo, yung pa rin. Kaya ang cross ay nagbigay ng isang pundasyon na mula doon sa kanyang ginawa hanggang patungo, yung cross pa rin ang nililingon mo at tinitingnan mo. Kaya hindi ka maliligaw eh. Yun yung gabay mo sa paglakad sa sanlibutan. Ang ganda ng ginawa niya. Ang ganda ng ginawa niya na binalot niya si Kristo sa pamamagitan ng pagiging tao at ibinigay sa sanlibutan. Bakit? Para malaman mo kung gaano kakamahal ng Diyos. May pinabayaan ng kanyang anak, alang-alang sa iyo. Sino ka naman? Para ibigay ang kanyang bugtong na anak, isakripisyo, alang-alang kapalit mo nating lahat. Amen? Dakila ho ba ang pag-ibig na yon? Paano niya tayo pinasimulang mahalin ng Diyos? Nung bang tayo mabait na? Hindi po. Romans 5:8, sabi doon, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo. Para kanino? Para sa atin na naman nung tayo'y makasalanan pa. Ang tindi po noon. Nung ikay makasalanan pa, pinadama sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kahabag-habag. Alam niyo po, ang isang kahabag-habag na kalagayan ngayon, nakikita ko sa Facebook. Merong mga asong pinapatay o pinuputulan ng dila. Nakakapaiyak ko yun, nakakalungkot sapagkat kung ikaw ay animal lover o dog lover o cat lover, hindi mo maaatim yun eh, katabi mo nga sa pagtulog eh. Tapos puputulan mo ng dila, nakaganyan yung aso, pupukpukin mong ulo, hindi ka naman kinakagat. Mapapaiyak ka talaga, pero alam nyo po, yung pag-rescue sa mga ganyang mga askal, parang ganyan din ang kalagayan natin noon. Mas masahol pa nga lang tayo kaysa sa mga walang pamilyang aso. Pero ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya'y mamatay sa krus. Merong umampun sa'yo. Merong kumalinga sa'yo na higit pa sa magulang natin sa laman. Merong nagmahal sa'yo ng higit pa sa pagmamahal ng asawa mo. Ngayon pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Nararamdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos, kapatid? Kailangan araw-araw mong maramdaman ang pag-ibig na iyan ng Diyos. Para tayong asong gala, apay mamamatay, pinapatay, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, biro mo, kinalinga ka, gusgusin, may rabis ka pa nga yata noon. Nagwawala ka kasi pati magulang mo, kinakagat mo eh. Gano'ng kasama mo noon, ninanakawan mo para may maibili ka ng drugs. May maibili ka ng sigarilyo, kinukupitan mo. Para may maibili ka ng latondenya. Tayo ang may kahabag-habag na kalagayan, pero ipinadama ng Diyos ito para sa atin. Kita niyo yung nangyari doon sa Marcos chapter 5, yung Geraseno na lalaki na inaalihan ng demonyo, na maraming demonyo, na ang buhay niya ay nasa sementeryo lang siya nakatutulog. Tapos sigaw siya ng sigaw at sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ganun ang kalalagayan mo dati. Pilit kong pinapahamak ang sarili mo sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod ng Diyos. Palayo sa Diyos.
Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya pa ang nagpadama ng pag-ibig sa atin. Siya pa ang pumili sa iyo despite ng iyong disqualification. Disqualified na eh. Naging qualified pa. Gano'ng kabuti ang Diyos? Ano may pagmamalaki natin sa Diyos? Wala. Tanging biyaya ng Diyos ang pumulot sa atin, buhat doon sa putik na kinasasandakan natin. Amen ho ba? Pwede ba natin palakpakan ang dakilang pag-ibig? Ganyan mag-express ang ating Ama ng pag-ibig sa atin. Kaya kung sakali man may problema ka, huwag mo naman sabihin, Lord, pinabayaan mo na ako. Lord, nasaan ka? Natutulog ba ang Diyos? Yan ang mga kanta mo. Wala. Pinadama ng Diyos ang pag-ibig niya nung panahong hindi tayo karapat-dapat. Pero mo, demon possessed ka, may sapi, may karga ka. Lahat ng kabulastugan alam mo, pero pero anong ginawa ng Diyos doon sa inaalihang yon ni Kristo? Sinabi ba niya dahil kay matigas ang ulo ikaw ganyan ganyan na nangyari sa'yo, hindi ka sumusunod sa magulang. Nung makita niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng lalaking yon, pinalayas niya yung demonyo doon sa buhay. Saan ipinadala? Doon sa mga baboy. Alam nyo kung gano'ng kadaming baboy? 2,000. Hindi 200, hindi 20 baboy. Gano'ng kadami yung 2,000 baboy? Yun ang karga. Sa atin kaya, ilang karga natin nung tayo ay hindi pa believers, nung hindi pa tayo sumasampalataya. Ang dami din karga. Di ba? Aba, ako lang may karga. Di ba, may tinotopak pa rin ngayon? O, topak na lang yan, wala na yung karga. Okay lang yan Ang bata nga, nagtatantrums Pag matanda, topak. Minsan-minsan lang yan. Pero tingnan mo yung ginawa sa atin ng Panginoong Yesus. Inayos niya ang buhay natin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung gaano kaayos ang buhay. Nakita niya Nakita niya yon nung pinagaling ni Jesus, nakaupo na. Maayos ang damit, dati hubo. Dati hubo, may sugat-sugat, may basta lahat ng makasasakit sa kanyang katawan. Pero ngayon nakaupo na, nakikinig kay Jesus. Parang yung katabi ninyo, hindi naman yan masumpungan kung saan. Sa sabungan, masasumpungan mo. Sa beer house, sa tongitan, sa madyungan. Lahat ng luho ng sanlibutan, doon mo makikita. Sa chismisan. Pero ngayon, nakaupo, yung inaalihan ng demonyo, matino ang isip. Kan kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi nung lalaki yun, hindi ko lang alam ang pangalan Kung anong pangalan, hindi naman sinabi. Pero taga siya, Gerasino. Taga ron siya. At nag-proclaim siya sa 10 city, Decapolis. Pero sabi niya, sasama na ako sa iyo, Lord. Pero sabi sa Marcos 5:19, alay, wag na, sabi ni Jesus. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Ganyan sabi ni Jesus, wag na, batanggan niyo kasi si Jesus Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na. Ano sabi? Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga. May kamag-anak, wala. Pinababayaan, hindi. Pinababayaan nung may sapi. Sabi doon, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak, alin ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Ano yun? Kung paano ka kinahabagan ng Diyos. Ikaw ba kapatid, may bala kang bumalik at sabihin sa iyong kamag-anak ang ginawang kahabagan sa Diyos? Sa January, tingnan natin. Magkakameron tayo ng evangelism. Start natin this January kung gaano kadakila ang pagmamahal na ipinarana sa atin. Sabihin din naman natin sa iba. Tell the good news to others. Hindi, sabi doon talagang ito na ang pinakadakilang gagawin. Alam niyo, nung nagbudmod ng mabuting balita itong Gisarenong ito, 10 cities yung kanyang inikot. Hindi barangay 10 cities. O ilang cities ito? Batangas City, Lipa City, Ibaan, Rosario. 10 city ang inikot niya. Ikaw, nais mo rin bang umikot para sa Panginoon? Yung mga kamag-anak natin, kailangan nating mabahaginan ng dakilang kaloob ng ating Panginoon. Ating nga pong palakpakan ng Diyos. Hindi ho tayo pipi.
tayo'y matino ng isip sa ginawa sa atin ng Panginoon, kaya pwede nating i-proclaim ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, naghihintay lang ang sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, stress na, punong-puno na. Ang kailangan nila ay pag-asa, ang kailangan nila ay bagong buhay, ang kailangan nila ay tagapagligtas sa kasalanan. That's why ang Pasko ay talagang yun ang greatest gift na naranasan ng bawat tao. John 15:13, what is the greatest love? The greatest love you can show is to give your life for your friends. Ginawa ito ni Jesus nang ibigay niya ang kanyang buhay. And the greatest love naman in response doon ay pwede nating ipahayag naman sa ating mga kaibigan na may nagbigay ng buhay para sa kanyang kaibigan, si Jesus. Kaya mahalaga po ang evangelism din natin sa ating mga kamag-anak. Number 3, last, God's gift is the greatest of all gifts because, basahin natin, the gift, which is Jesus, is eternal and unchanging. Yun ho ang maganda. Ang mundo, patuloy na nagbabago. Meron nga ang bigay-bawi. Binigyan ka ng regalo, binigyan ka ng binawi. Ang mundo, nagbabago. Ang trend, nagbabago. Dati ang mga lalaki lang ang natambay sa karsada, ngayon kahit babae. Nagbabago ang mundo. Ang masama, nagiging mabuti. Ang mabuti, nagiging masama. Nagbabago ang presyo ng bilihin. Nagbabago ang mga tao. Nagbabago ang paborito natin. Dati ayaw mo ng ampalaya. Pero nang tumanda ka na, kailangan mong kainin ng ampalaya. Dahil mataas ang sugar ng iyong dugo. Ayaw mo dati ng ampalaya. Sino may gusto ng bata ng ampalaya? Oh, yung iba lang, mga taga Ilocano. Kasi mahilig sila sa gulay. Talagang ano sila sa gulay. Kahit nga yung ampalayang ligaw, kinakain nila. Pero tayong mga Tagalog, na tumubod, na nasa mga tubuhan, mga matatamis ang kinakain natin, ang sinasapa natin, mga cherry yan, ang ating mga labi o ang ating mga dila ay nasanay sa matatamis. Nagbabago. Ayaw mo na ngayon kumain ng kanin. Shiritake na. Kasi pag hindi ka, maaatake ka. Di ka? Pag hindi ka nagsiratake, maaatake ka na. Nagbabago. Pero yung regalo, eternal and unchanging. Yung natanggap mo. Yung emotion natin, nagbabago. Minsan, mabait. Pag nasa church, mabait. Nakaumis. Pero pag nasa bahay, nakasimamot, nagbabago kasi. Emotions change. Tama ho ba yun? Ang ating katawan, body, pag umiidad ka, nagbabago. Dati flexible, nakapag-stretch ka. Ngayon, pag nag-stretch ka, naglalaguto ka na. Kailangan mo ng madadala ka na agad doon pag nag-stretching ka ngayon ng alangan. So lahat ay nagbabago, pero yung regalo ng Diyos na sa atin, yun lamang ang hindi nagbabago. Imagine kung ang regalo sa iyo nung ikay bata pa ay manika. At yung manikang yun ay talagang napakatindi ng yung quality niya ay yung talagang magandang quality, buhay pa hanggang ngayon. Pero ikaw ay 65 years old na. Pag kinuha mo yung manika, dinadadaan, hindi kayo parang luka ka. Kahit siya may quality ang pagkabili, hindi siya nagbabago eh. Nagbabago. Oh, binubutas yung mata ng karayom, nagagalit eh. Minsan lumalakad pa yun sa gabi. Di ba? Nagbabago ang lahat, nagbabago ang panahon, nagbabago. Pero ang ganda ng regalo ng Diyos. Jesus is eternal and unchanging. At ano yung ginawa? Ano yung regalong ibinigay ng Ama na nasa sa atin ngayon? Ito, hindi magbabago. You are justified forever. Hindi na yan mababago. Hindi na yan mapapalitan, hindi na yan madadagdagan, hindi ka magiging justified bukas. You are justified. Anong justified? Pinawalang sala. Itinuring na walang sala ng Diyos. Pagtingin sa iyo, walang sala. You are justified forever. You are perfected forever. By once offering, we made perfect forever.
Gusto ho ba niyo yun? Ikaw ay laging ang tingin sa iyo ng Diyos ay perpekto. Sa tingin ng kapwa natin, hindi tayo perpekto. Pero ang tingin at turing ng Diyos, we are perfected forever because of the blood of Jesus. You are saved forever. Ligtas ka, magpakailan-kailanman. Habang ikay nasa loob ng arko ni Noah, nung panahon yun, ligtas ka sa baha. Gano'n man kahaba yung panahon yun, ligtas ka sa baha. As long as ikaw ay nasa loob ng arko, magpatambling-tambling, maumpog ka man doon, madulas ka man doon, ligtas ka pa rin, hindi ka malulunod. Bakit? Nasa loob ka ng arko. Yun yung symbol ni Kristo. Pag na kay Kristo ka na, you are saved forever. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa galing ng tagapagligtas natin. Palakpakan ho natin. Yan yung kasama ni Jesus. Nung tinanggap natin yung dakilang handog, we are justified forever, perfected forever, we are saved forever. Kaya hindi tayo nangangaral na conditional forgiveness, conditional ang kaligtasan mo. Pag nagbait ka, ligtas ka. Hindi tayo nagdedepende sa dami ng nagawa mong kabutihan para manatili kang ligtas. We are saved forever because of the blood of the Lamb. We are blessed forever. Kaya yung pananaw ho natin sa year 2026, you are blessed forever. Dahil nasa sa iyo si Kristo. Romans 11:29, ito magandang balita. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Anong ibig sabihin nun? He does not withdraw what He has given. Binigyan ka na ba ng kaligtasan? Hindi na yan bibigyan. Hindi na yan babawiin ng Panginoon. Kasi irrevocable nga. Nor does He change His mind about those to whom He gives. Ang isang maganda sa Panginoon, nakikita niya yung future mo. Kaya hindi siya magre-resulta at magbabase doon sa gagawin mo kasi nakikita niya yung future mo. Kita niya kung madadapa ka, kita niya kung ikaw ay anong gagawin. But despite of all that, ibinigay pa rin niya yung kaligtasan sa iyo. Bakit? Nor does He change His mind about those to whom He gives. Ang ganda sa Tagalog, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos. Hindi siya pabago-bago tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Merong kanta si Jose Marichan, alam niyo yung A Perfect Christmas? Anong linyado noon? My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Alam nyo, pag pinalta mo yung lyrics niya, pag sinabi mong God's idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Not just for a dinner of two, but for those who believe and for all eternity. Kaya yung idea na yun, ang ganda-ganda mong kanta. Pag sinabi mo ay si Kristo pa lang may idea ng regalong ito, ng perfect Christmas. Sa mundo, walang perfectong Christmas. Nagdi-design nga ang idea nga ni Jose Marichan, meron lang siyang isang babae na makakasama para ma-spend niya yung kanyang, para makapag-dinner. Yun lang ang kanyang idea ng perfect Christmas. Yun lang! Pero yung God's idea of a perfect Christmas, binigay niya si Kristo. At kailanman hindi madadagdagan, mababawasan yung kagalakang nasa sa ating puso. Yun ang the best perfect Christmas. Yung may Kristo tayo sa puso. Palakpakan natin na ating Panginoon. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. Sino yun? Si Kristo. Siya yung good and perfect gift. Who does not change like shifting shadows. Kung nakatanggap ka na noong 13 month, bonus man yan, o natanggap mo man yung voucher, yung akin hindi pa Alangilan kasi ako Mamaya yata yung hapon tama ba? 2:00. Kung natanggap mo man yan, o tumama ka man sa raffle ng rice cooker, o electric pan, o washing machine, malaking problema yan pag wala kang sasakyan. At the end, maluluma yung lahat ng bagay na yan. Temporaryo. Masisira pa din yan. Mawawala pa din sa uso yan. Kung nakatanggap ka ng Walkman, ngayon mag-Walkman ka, subukan mo. Mawawala
Pero our position as God's righteousness in Christ is perfect, secured, and permanent. Yun ang dakilang handog ng Diyos. Eternal and unchanging. Si Jesus lang yun. Kaya ang kagalakan ng pagdiriwang ng isang Kristiyano hindi nagmumula sa labas. Hindi nagmumula sa labas sa mga bagay na temporaryo, kundi sa loob kung saan si Kristo ang pinagmumulan. Unang Korinto 6:17, ang nakikipag-isa na sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Yun, doon nagbubuhat ang ating kagalakan, doon sa ating pakikipag-isa kay Kristo sa ating Espiritu. Sabay-sabay nga po natin sabihin ito, si Jesus ang regalong hindi naluluma, hindi nawawala sa uso, at hindi nasisira. Ano po ating takeaway? Maligaya ang Pasko ko dahil kay Kristo na regalo ng Diyos sa akin. Si Kristo ang dakilang handog ng Diyos para sa atin. Atin pong palakpakan ang ating Panginoon. Panginoon, maligaya ang Pasko namin sapagkat bawat isa sa amin ay tumanggap ng dakilang kaloob na buhat sa iyo bilang pagpapadama ng iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po at ina-appreciate namin ang inyong ginawa sa aming mga buhay. At sino mang naririto na hindi pa tinatanggap si Kristo bilang isang handog, bilang kaloob na nagbayad ng kasalanan, ikaw ay inaayayahan ko sa isang panalangin na angkinin mong iyo ng pagtanggap kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan, ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Nananampalataya ako na kayo ay namatay sa krus para patawarin ang lahat kong mga kasalanan. Kayo'y nagtigis ng dugo para bayaran ang aking mga pagkakautang. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong ibinibigay ng walang bayad. Sa pangalan ni Jesus. Amen.